sila, yung mga politiko na mga dati kong kasama na inalagaan ko sa mahabang panahon. Nagtaksin! Ano kayo na may sabi? Bakit sila nagagalit sa akin na ako daw ay babalik? Eh bakit kayo kakabahan? Kung kayo'y naging mabuti sa paglilingkod, Tama. wala dapat kayong ipahamahal. Kahit sino pang Poncio Pilato yung babalik, kung ikaw'y naging mabuti, hindi yan papasinin ng ulaw. Yes. Tama ba? Tama. Eh, nagugulat ako, nagagalit sila. Eh, nung araw, palakpak sila ng palakpak sa akin. Eh, tingnan mo ninyo, di ba mga kasama ko naman yan? Nung araw, nung kasama ko sila, lahat ng ginagawa ko, tama. Wow, galing ni Yorme. Eh, yung hindi na nila ako kasama, at magkakasapakan na sila, aba, ako na pinakamasama. Ha? Kaya nga po, kaya ako nagtataka. Ngayon, mga kababayan, kayo na testigong buhay, kung ako'y nagkamali, eh kayo mismo mag-uusga. Tama ba? Tama! Hindi yung mga politikong kasapakat lang. Tama ba? Tama! Bakit sila, ang sinasabi nila, wala na mali! Kaya bago ba yan, ang sinasabi, bumalik ka na. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! There must be something wrong. Meron siguro pagkukulang. Meron siguro pagkakamali. Ay, tingnan natin ha. Unang-una, bakit ako hindi magtatampo? Tingnan ninyo ha. Kayo po umusga kung tama po ako. Kasi nakapag ganito na po kami ng ilang buwan. Ilang Congressman Carlo Lopez. Nakaikot na kami. Pinipilit kong dinggin ang sigaw ng mamamayan. Kasi gusto kong magdesisyon ayon sa hinaing ng taong bayan. Hindi sa kapritsyo ng kapwa ko, politiko lamang. Una, taas ang kamay ng mga senior citizen. Yan ang pinaka-spoiled sa Maynila. Totoo lang, kurento ko lang naman. First time in history na alagaan ang senior citizen sa panahon natin. Dati ang hinihingi lang sa akin na senior citizen noong 2019, alam niyo nilalambing lang sa pag-anak ng dito ha. Alam niyo nilalambing lang na senior citizen. Vice pa ako nun eh. Vice, baka naman po pwede, pag nanalo kang mayor, pwede ba yung katulad sa Makati, kahit man lang cake, pag birthday namin, meron kami. Walang ibang hinihingi sa akin na senior citizen. Cake lang. Oh, nangyari. Dati-dati, ganyan yung cake. Ngayong kape. At least cake pa rin. Oh. Eh, yan natin. At least meron pa rin. Tama ba? Pero hindi nyo nagtapos yun. Nung binuksan ko libreta, nung binuksan ko libro, nakita ko maraming mga road maintenance. Kaya pala nagtataka ang tao bayan, ang ganda-ganda pa ng kalye, mag-isip sa umaga, sinisira na. Sabi ko, alisin niya yan. Nakaisip tayo. First time, yung mga lolo-lola ko dito, paga 60, paga 65, 80, 70, for so long in your life, stay living in Manila. Never natin experience, pero nagkaroon tayo ng unang pagkakataon na magkaroon ng allowance ang senior citizen. Nag-umpisa, maliit na pera.
mahirap, may sakit o wala, butante, hindi, lahat pantay-pantay. Tama mali? Kaya yung binago nila. Totoo pala na kapag wala ka sa araw na payout, baliwala na yung mga nakaraang buwan mo. Tama ba? Wow! Eh bakit yung patinitipid? Nasa budget naman yan. Bakit yung gagawin mo yung hirapan so ano gagawin na senior citizen araw-araw? Pupunta sa barangay? Chairman, gusto na? Nay, gusto. Pag-ising ulit bukas, siyempre, alam mo mga senior citizen ko, ako, pagka maaga na gigising yan eh. Punta ulit sa barangay, Chairman, ano na balik ka? Nay, nalaos na. Eh yung nanay, yung lolo, yung lola, nilambing ng anak, nilambing ng apo. Lola, pasyalan mo naman kami dito sa Cavite. Namimiss ka naman namin. Oh, namasya. After 2 days, bumalik sa Maynila. Saan pupunta? Sa barangay. Chairman, ano na? Nay, kahapon nagkabigayan, wala ka. Saklap. Ano daw? Purpide. Tapos totoo pala, na kapag hindi ka nabutante, Wala. tanggal ka na. Totoo ba yun? Oh. Ito Mga anak dito ng senior citizen. Sige, mag-real talk tayo. Ano mararamdaman ninyo? Yung nanay nyo, tatay nyo, lola nyo, nakahirapi sa karamdaman. Porsiksik, buhay pa, humihinga pa. Kaya lang hindi nakaboto ng 2 beses, ano mangyayari? Wala na sa listahan, tama mali. Kung ba wala nang pakilang, ano mararamdaman ninyo? Eh yung patay na, pinapaboto ninyo, yung may ayaw ninyo. Oh, unang pangarap na uuwiin ninyo. Okay, mag-alala. Mga lola ko. Pagbalik ninyo sa inyong kanya-kanyang barangay, sabihin ninyo sa kanila, sa inyong kapitbahay, kamag-anak, kakilala, kaibigan, kaklase, kumpare, kumare, sabihin nyo sa kanila, may awa ang Diyos. Sa tulong nyo, pagbalik natin, ibabalik natin yung dating sistema ng allowance sa Pilipinas. Maglulubi-lubi ulit tayo. Ano po ibig sabihin? Hindi mo nakuha ng Enero. Hindi mo nakuha hanggang Nobyembre. Disyembre, 6 na bulig ka. Tama. Alam niyo may lubi-lubi? Enero, Febrero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto. Ibig sabihin, wala present, may sakit o malusog, nakuha, hindi nakuha sa dulo para ka lang nag-info sa bangko. Yes! Galing. Ganun naman ang iniwan ko yun eh. Tama ba? Ganun naman dati, kaya panatag yung loob ng mga matatanda. Hindi kailangan magdali-dali sa barangay. Kasi alam niya, makukuha niya. Yan ang muna. Pangalawa, totoo ba na kapag magpapacheck up ka sa health center, kailangan pa mag-online? Wow! Sosyal. Bakit? Para ano? Para saan? Ibig sabihin, kailangan pa mag-schedule? Ibig sabihin, kailangan mo kausapin ang sarili ko, hoy, huwag kang magkasakit kasi wala kang schedule. Tama ba? Ikaw mo sinula. Sabi niya, ito. O pangalawa, Pumili sa namin. tingnan mo. Ito rito. Yan ang pinagkaiba
leader na hindi nauunawaan ang buhay ng isang maging mahirap. Yes. Sa mahirap, bawat piso, mahalaga. Tama. Bakit? Unang-una, wala naman ganyang araw. Ang panahon ko, ang health center, 1-2. 1 sawat. Wagas kang pumunta anytime na gusto mo. Tama mali? Tama! Hindi ko pa sigurado kung may gamot o wala, pero pinagbabakasakali mo sa sarili mo. Tama ba? Tama! Eh ngayon, mamaproblema ka pa. O ano ang unang problema? Ano unang kailangan? Low. Ano? May yan ba wala? Yaba ka. Toskas ka. Ang pangalang kailangan mo? Cellphone. Libre ba cellphone? Toskas ka. Pangatlo, problema mo? Hindi ka marunong mag-online. Paano na kayo? Paano na kayo? Yung nanay mo, hinahapo. Apo. Anak, dali mo nga po sa health center. Ano sa ko itong anak? Tumigil ka, Lola, wala kang health center, ha? Wala kang online, ha? Oh, yung buntis, tinawag yung asawa, mahal, lalabas ka, dali mo ako sa health center. Ano sabi ng asawa? Pigilan mo yan, wala kang schedule. Doesn't make sense. It doesn't make sense. O ngayon, umuwi kayo. Pangalawang pangalan na uwi ninyo, sabihin niyo sa inyong mga pag-anak, ibabalik natin yung dating magaang at simpleng sistema ng health center. Pangatlo, nangagudyot ulit ang Maynila. Yes, tama. Tingnan nyo, uminom kayo. Parang wala ulit gobyerno. Si Edith Pati, nagbabalik ka na. Kilala niyo si Edith? Edith sila. Eh si Pati. Pati mga kasama niya. Hindi, pasinin ninyo. Ano naman tayo? Itong sulat natin to. Ha? Nadugyan mo ulit eh. Eh nung araw, ginagaya na tayo. Lahat ng awards, lahat ng pagkilala, lahat ng ginagawa sa Maynila. Tama. Nasaan na yung gobyerno? Kaya, mga kababayan, may tanong sa akin kahapon. Tinatanong ako, ano daw ang dahilan ko, bakit ako babalik? Ano sa tingin nyo sagot na dahilan? Kayo ang sasagot sa puso at isipan ninyo. Huwag silang kabahan. Demokrasya naman ito eh. Yes, tama. Hayaan mo ang taong bayan. Hindi, Yorme! Iniwan mo ang Maynila na maraming utang. Wow! Kasa naman yung walang utang. Lahat may Sige, utang. talakayin natin yan. Hindi ko naman yan ikinupli. Hindi ko yan ikinako. Bakit? Yung pandemya eh. Nangangamba ang tao. Walang makakain. Walang trabaho. Oh, sinabi ko ba sa inyo? Wala tayong magagawa, wala tayong pera. Hindi. Ginawan ko ng paraan. Hindi ako nagturo ng problema. Naghanap ako ng solusyon para iraos ang 2 milyong Manileño sa loob ng pandemya. Kayo na mga magulang, taas ang kamay ng nanay dito. Taas ang kamay ng mga tatay dito. Matanong ko kayo, real talk, straight answer. Pag walang makain ang mga anak mo, gagawa mo ba ng paraan? Pag walang matende ang ako mo, gagawa mo ng paraan? Hindi ka titigil? Iraraos mo? Ganyan din ang pagiging ama ng lungsod ng Maynila.
Batang Maynila, pumanatag kayo. Pumanatag kayo. Gagawa ko ng paraan. Walang magugutom sa lungsod ng Maynila. Nangyari? Yes! Naman. Mayaman. Nasa condominium. Nasa subdivision. Middle class. Naka-apartment. Mahirap. Squatter. Lahat pantay-pantay. Buwan-buwan may food box. Hindi pa nga nauubos yung isa. Tumarating na naman yung isa. Kaya nga yung iba, binibenta na sa online. Tama! Eh wala naman akong makialam to. Eh kanya na yun eh. Binigay ko yun. Tama ba rin? Pero hindi pwedeng i-complete. Oh, wag itago. Walang nagutom sa Maynila. Tama! Eh saan ko kukunin yung pera niyo? Hindi naman ako TV na umiikot ng ginto. Ipinangutang ko kayo. Eh bakit sila galit na galit sa utang? Tanong, sino kasama ko nagkakaroon? Di ba kasama ko sila nung nagkakaroon? Kung mali yun, mali din sila. Tama! Kung masama yun, masama rin sila. Wow! Bakit ako lang ang masama mo? O ngayon, nagkakalayin sila sa utang. Eh, obligasyon naman nila yan. Hiningi nila sa tao yan na maging mayor sila, na paninigyan nila yung responsibilidad. Puro sila utang, umalis sila dyan. Ako magbabayad. Totoo! Ginagawa naman tayo. O nakatabi tayo. Salamat sa Diyos. May bakit? O nandito kayo lahat. Ang ibig sabihin, buhay tayo. Tama! Ilan na kong pare ninyo, kamag-anak nyo, kaklase nyo, kapitbahay nyo, kakilala ninyo, wala na dahil sa COVID-19. Tayo nahirapan, pero nakaraos tayo. Salamat sa Diyos. Kaya mga kababayan, malapit na ang mag-uusga. Basta, nakita niyo yung ospital ng Maynila. Alam niyo ba? Ito ganito. Pwede niyo siya sa akin itong sasabihin ko. Punta kayo na San Sebastian Church. Meron doon 20-story San Sebastian Residence. Matagal lang tapos, hindi nila pinamimigay. Yes, tama. O, yun Tingnan naman. ninyo. Kasi importante magsisiyasat kayo. 20 story. Gawa na. Alam niyo bakit? Baka maalala niyo ako eh. Pero, di ba kapakinabangan ng tao yan? Yes! Hindi ko rin pera yan eh. Walang lang, ganda pala. Pera naman ng taong bayan yan eh. Ang ganda. Oh, malayo-layo yung San Sebastian. Ilalayo ko pa ng konti. Punta kayo sa Pedro Hill. Kanto ng Osmeña. May makikita kayo doon. Pedro Hill Residence. Tapos na rin. Hindi pa pinamimigay. Bakit? Baka maalala niyo ako eh. Eh kaya nga yung mga billboard sa trailer, tinanggal nila eh. Para makalimutan ninyo ako eh. Bakit hindi pinamimigay? Oh, lalapit ko na ngayon. Alam niyo yung San Lazaro? Punta kayo San Lazaro. Yung tapat na San Lazaro. Yung likod ng fire station. 20 story. 42 square meter. Tapos na rin. Hindi pinamimigay. Alam niyo sino makikinabang doon? Alam niyo yung squatter doon sa gilid? Yung likod ng bombero? Yun ang gusto ko kaya ng buhay. Alam niyo bakit? Yung mga bata tayo, nung ini-injection na tayo sa Wepax, sa San Lazaro, squatter na yun. Oh, Ngayon, tama. kung matanda na tayo,
squatter pa rin. Tama mali. Mano ba naman pakinabangan nila ito? Tumaas naman yung antas ng pamumuhay ng mga kababayan natin. Grabe Tama lang mali. si Mario. Oh, Sayang. yung hospital sa Paseco. 3 taon ang tapos nung nawala ako. Hindi pa rin bukas. Bakit? Kaya ko yung sinasabi. Kasi bakit? Lahat ng pera ninyo, natanganan ng tao. Lahat ng pera ninyo, nakita ng tao. Lahat ng pera ng gobyerno, pinakinabangan sa kasalukuyan at sa mga darating na taon ng buhay ng bawat batang Maynila. Kaya, kung ako'y mali sa aking ginawa, hayaan ko ng taong bayan ang maghusga. Tama mali? Tama! May payo ko sa kanila, mag-report naman kayo sa taong bayan. Sabihin nyo na lang kung ano ang nagawa ninyo sa loob ng 3 taon. Tama ba? Bilang pamuli, teka po, kailan pa ako nag-publi sa inyo na mahal ko si Danny Lacuna? Hindi ko yan kinubli sa inyo. May utang na loob ako kay Danny Lacuna. Totoo? At tayong mga Pilipino, hindi lang Manileño, Pilipino, marunong tayo kumanaw ng utang na loob. At ang pagkanaw ng utang na loob ko minsan, walang katapusan. Tama ba? Oh, bilang pagkanaw ng utang na loob, iniraos ko naman sila. Inalula ko sila ng 20 taon. Inalagaan ko ang mga anak ni Boss Danny. 5 na nga silang nakaupo eh. Tingnan po ninyo. Philip Lacuna, nakaupo. Lay Lacuna, nakaupo. Dennis Lacuna, nakaupo. Asawa, Doc Fox, nakaupo. Si ate, nakaupo. Ilan? 5. Happy? Happy family! Ngayon, magpangalan kayo ng gumagoso sa City Hall. Wala. Kahit isa lang. Kahit isa lang. Alam niyo bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob, isinantabi ko yung mga anak ko. Inuna ko muna yung mga anak ko, Boss Danny. Ngayon, Yes, kung kulang tama. kayo pagtanaw ko ng utang na loob sa kanila, Grabe. ang pakiusap ko lang, pwede ba akong magbayad sa ibang pamamaraan naman? Oo. Bakit? Eh, may utang na loob din naman ako sa taong bayan. Tama. Kung wala ang Diyos, wala ang taong bayan, wala ko sa kinalalagyan ko ngayon. Tama. Galing. Yun ba yung masama? Sila maayos din. Eh, kamusta ang buhay ninyo? Akala ko naman, itutuloy nila. Nalingat-lingat lang ako, binago-bago na. Di ba? Kaya ako talaga ang payo ko sa kanila. At tulad ng mga payo ko sa aking mga kasama, mag-report na lang kayo sa taong bayan kung kayo ay nakaupo. Kung kayo papasok, sabihin ninyo ano ang plano ninyo sa taong bayan. Ngayon mga kabayan, uwi na. Uwi! Uwi! Ganun lang po kasi nila. Wala kayong narinig na palit. Wala kayong narinig na panira. Wala. Ang tanong ko sa inyo, gusto niyo ba ako talagang bumalik? Promise? Bumalik ka Kasi na! sabi nila, Bumalik ka na! sila may sabi ko, yung mga politiko, yung mga kasamahan niyang Crocs. Ayun, may aso yung chihuahua yata naman. Ay, hindi naman. Buti naman, hindi chihuahua. Yung mga Crocs na kasama niya, mga kapit ko sa pwesto. Eh, ayaw nila akong magalit eh. Papayag ba kayo?
Pag bumaba ng ais, tupad, kunin nyo. Siyempre! Pera nyo naman yun. Siyempre! Tama ba? Tama! Sa wala ka na akong bago, tatlong muli, papapicture ka lang, kukuha ka ng walis. Tapos na ako Ulit dito. tayo na. Tama ba? Okay, okay ba si Yorme, Tay? Okay ba si Yorme sa'yo? Okay ba si Yorme? Kasi nilalambot ang mga wepax natin ngayon. Na parang tayo, sarap, di ba? Lahat kaya tayo, pagkakamagpubat namin. Tanggapin ninyo. Pero, napapaman ako ang kwento ni Juan. Si Juan namatay. Umakyat sa langit. Pagdating sa langit, tinawag ng bantay sa langit. O, sige, Ang sabi nila lang, Juan, Baba, ulit, baba. wala ka ng online. Baba ka ulit. Wala. Hindi! Sabi ng bantay sa langit, may bago kaming regulasyon dito sa langit. Total, marami kayong bago mahirap na regulasyon sa Maynila. O dito sa langit, may bago. Pero, nagbabago sila ng hamon. Ang alak, 1-2. 1-2 sa awat. Wow! Ang sarap ng buhay. Ayahay. Ayahay. Tapos ang isang araw, magkaya kami sa langit, sa libig ko. Pagbukas sa libig ko, sa langit. Nakita ni Juan. Yung mga tao sa langit, nagkakanta. Nagkakasal. Sabi ni Juan, boring. Matapos sa araw, may isang marap sa patay sa langit. Tinanong siya, Juan, ikaw may nakapamili na. Ang tugon ni Juan, opo! Sabi gusto mo, sa impyerno po! Nasusunod, bumaba ulit ang elevator, pababa sa impyerno. Bumukas ang elevator, nagulat si Juan. Yung burakan, naging dagat-dagat ang apoy na hulog-hulog ang susunod. Yung mga babies, may buntot at sungay. Yung mga amon, buko na lang. Nakita naman si demonyo. Demonyo! Halika dito. Bakit ganoon? Kahapon lamang ang ganda-ganda ng impyerno. Bakit ngayon? Mukha ng impyerno, ang impyerno. Sabi ni demonyo, kahapon, nangangampanya kami. Ngayon, tumoto ka na. Kaya sabi ni John Lloyd, ingat. Ay, huwag kayo manlalamig. Kasi, ang desperadong tao, gagawin lahat ang masama. Tama. Huwag kayo manlalamig. Kaya tanong ko, gusto niyo akong bumalik? Promise? Taas na naman. Abay niyo konti. Promise? Gusto niyo akong bumalik? Walang tsakutan, ha? O sige, total, gusto niyo akong bumalik. Gusto niyo lang ulit mabilis ang kilos? Yes! Gusto niyo po ang gobyerno, umaga, tanghali, hapon, gabi, hati-gabi, hanggang madaling araw? Gusto niyo? Meron akong pakiusap. Maasong man ang suka, minsan kailangan natin inumin. May pitong pakiusap ko, maaaring sa iba sa inyo, mabigat itong pakiusap ko. Pero ito'y para sa kinabukasan ng ating mga batang Maynila. Pwede ba straight? Volunteer! Alicia! Nico Evangelista! Robin! At siyempre, Romel! Miranda! Straight? Oh. Ang hanapin ninyo, maglalakad na yung mga kandidato. Pupunta na yun sa mga istisita. Kahit may tayos na pagkambahay nyo, dadaanan nyo. Basta halala. Kahit maglalaba ka, kakamayan ka na, kahit may isa ro. Pagkasa nga lang, di mo na makita. Tama ba? Ikaw na, minsan, naiya ka, galing ka ng palengke, lahat, binilasama ng isa, yun nga
Dumadaan yung kandidato. No kanya. Pag sinabing ladies' choice, Maasin yun. Hindi ba yung ladies choice? Maasin ba yun? ano niyo sila? Pag doon sa kabila, ay, sige na po, dumiretso kayo. Pag nakita niyo naman, your best choice. Eh, di ba sabihin niyo? Naitala ka na. Maliligtas ka. Promise, your best choice. Ibalik natin ang mga Lopez sa district ko. Congressman Carlo Lopez! At huwag ninyo akong bibigyan ng kalabang vice mayor. Ito hindi mahilig mag-recess. Wala tong isang minutong pagpapahinga. Yung mga nandun, habang buhay na natin pagpahingayin. At sabay-sabay ninyo ako sabayan. Pag-graduating na natin yung mga yun. Ito, matalino. Political science. Bata pa, exposed sa public service. Karinyusan. Malapit sa tao. Hindi mahirap kalabilin. May asin pa. Mukha lang mo yan 19. Naiintindihan nyo yung takwarens na po yan. Pwede ba ang makasuyo ko? Yung kong bigyan ng vice mayor na kalaban, dala na sasakit din ang ulo natin lahat. Dahil kontra lang yan dito, kontra lang yan doon, mauubos ang oras ko kakakontra nila. Hayaan ninyo yung oras niyo, ibuhos ko maghanap ng solusyon ng problema ng tao. May sense? May logic? Ano ba yan? Huwag nyo kami pag-iwalahin. Ligsit at Jessa! Mabigat ang hinihingi ko sa inyo. Ang dahilan kung bakit ako babalik. Nothing more, nothing less. It's always about you, not me, not these people. It's always about the people of Manila. Hindi yung pagkakasunduan lang ng mga politiko. Pagkakala sila rin nagpapartihan. Partido. Your loyalty to the people begins. Sabi ni Manuel del Quezon, my loyalty to the party ends when my loyalty to the people begins. That's what he said. President Manuel del Quezon. Totoo, pinatunayan na. Kung minsan, kailangan natin inumin, maasim na suka, ang bala kailangan natin kagatin. Bakit? Dahil